sa di ba? Yung pong production cost ng bigas ay 10 pesos per kilo ang ginagastos ng mga magsasaka. Pagkatapos, ibebenta nila ng 10 pesos din. Diba? So, may problema po. Ngayon, balikan po natin. Ang sabi di umano ni Saldico, interesado raw yata si First Lady doon sa agriculture dahil doon sa importation. Balikan po natin. Nung mag-umpisa si BBM, sino ang Secretary of Agriculture? Si BBM. Diba? Bakit niya kinuha yung agriculture samantalang ni isang minuto hindi daw siya napunta sa DA? Ngayon, makikita natin, meron palang may sinabi si Saldico, sabi niya, nakikialam daw yata si First Lady di umano doon sa importation ng sibuyas at saka yung mga So makikita natin ngayon yung dahilan bakit nga ginawa ni BBM yon, di ba? Meron pong paano niya ngayon sasagutin? Merong commercial dati, how will I face my problem if my problem is my face? Di ba? So, ganun yon. Paano sasagutin niya kung siya yung gumawa ng problema? Pagdating naman po doon sa alam niyo po, sinabi kanina ni Penny, naka-fake siya. Alam niyo po yung dilaw, kulay po yan ng PDP. Kaya kinuha yan ng liberal dahil doon sa kanta ni Tony Orlando at ni Don noong 1973, yung Taya Yellow Ribbon. Kung maalala niyo po, noong 1983, ang byword ng Liberal Party is mag-tie ka ng yellow ribbon para i-welcome si Ninoy Aquino sa pagbabalik, di ba? So yun lang po, hindi po kulay dilaw ang liberal, yan po ay kulay ng PDP, kaya lang dahil nga napunta doon sa kanilang leftist na anti-Duterte, anti-everything, kaya po, ngayon, yung pong ating agriculture, pumunta po kayo sa ibang bansa. Pagka ang production cost ng kanilang wheat ay 10 pesos, binibili nila ng 20 pesos, ibebenta ng gobyerno ng 10 pesos. Di ba? Sinasubsidize ng gobyerno. Dito sa atin, hindi. Yung walang loan na binibigay sa mga magsasaka. So, ano ginagawa ng magsasaka? Mangungutang sa 5-6. Di ba? Yung production nila, kailangan ibenta nila doon sa mismong nagpautang sa kanila. Ang isang halimbawa po niyan, yung mining. Yung pong SSMP, nung panahon, yung small scale mining. Meron pong mga politiko na hindi nila hindi nila kokontrahin, bibigyan nila ng permit yung nagmimina sa isang kondisyon. Sila lang ang bibili ng ginto. So kung magpo-produce halimbawa ng ginto yung mga nagmimina at ang halaga ng ginto ay 3,000, bibili nila ng 2,000. Ganun po yung gobyerno natin. Hindi sinusuportahan yung maliliit, hindi sinusuportahan ng magsasaka. Pagdating po sa bakit natin gustong palitan? Ano pa ang gagawin mo? Di ba? Isa po sa mga bukod sa agriculture, ang problema po natin, yung ating election process. Bakit nagkakaroon tayo ng mga politiko na corrupt? Bakit ibinoboto pa rin? Marami pong pagkakataon na hindi naman sila yung ibinoto, pero sila yung nananalo. Diba? Ano pong dahilan nun? Yung pong ating Omnibus Election Code is outdated. Yung Omnibus Election Code po natin is BP 881. Ito po ay under the 73 Constitution. Sa 73 Constitution, hindi pa po bawal yung more than 3 consecutive terms. Diba? So kung talagang gusto ng pamahalaan, gusto ni BBM, halimbawa, o ng presidente na palitan yan, lalabas siya ng bill, ano yung urgent, di ba? Isi-certify niya na urgent, halimbawa, yung anti-dynasty para aprobahan ng Kongreso. Kung isa-certify ng Pangulo na urgent yung ating amendment sa election code para maayos yan. Kung isa-certify ng Pangulo na urgent yung ating agriculture na magkaroon ng subsidy ang gobyerno sa magsasaka. Ang problema po, sa dami ng problema, hindi na maharap yung problema. So yung pong sinasabing, how do I face my problem if my problem is my face? So hindi niya na maharap yung ibang problema kasi yung problema niya yung sarili niya.
Okay, well said. All right. So before we proceed, thank you so much, dear panelists. And before we proceed, let's all acknowledge the presence of PDP OIC Chairman Sik Al Kusi. And to recap, our first topic is the interim release of PRRD. So as Filipinos, isatabi po muna natin ang kanya-kanyang kulay. Let's pray po together for the interim release of FPRRD. So for the next topic, again, to the Saudi cause, like this statement and his purported documents that he shared online on social media. Okay, para po sa pangunawa po ng pangkalahatan at ating mga viewers po ngayon sa Kapihan sa PDP, gusto ko lamang pong bigyan ng matibay na pagpapakilala si former Congressman Saldico. Dati po siyang representante ng Ako Bicol Party List. Siya po yung nag-akusa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga opisyal na kasangkot sa korupsyon sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha o yung maingay na issue about the flood control. Pinasok ni Pangulong Marcos yung sabi nila, sa English ata, it's yung insertion ng 100 billion sa 2025 budget para sa mga proyekto sa flood control at may mga kickback daw na natanggap ang mga opisyal. Ngunit itinatanggi po ito ng administrasyon ni BBM. Ang mga akusasyon po ni Saldico at sinabing ito ay mali at walang basihan. Sinabi ni Pangulong Marcos na si Saldico daw po ay nagtatangka na i-blackmail siya or mga gawaan ng mga kwento at ang abogado po ni Saldico ay nag-alok na itigil ang paglalapat ng mga video na may mga akusasyon kapalit ng hindi pagkansela ng pasaporte ni Ko. At dahil po sa iskandalong ito, nilikha ang Independent Commission for Infrastructure or the ICI upang imbestigahan ang mga proyekto sa pagkontrol ng baha at matukoy ang mga responsable. Nag-freeze rin po ang gawaan ng mga ari-arian sa halagang 12 billion, nakaugnay rin po dito si ex-Congressman Saldico at iba pang mga individual na kasangkot sa iskandalo. Pinag-uusapan po dito ang kredibilidad ni Congressman Ko at sinabi ng ilang senador na ang kanyang mga akusasyon ay walang dating or bigat dahil ginagawa niya ito mula sa ibang bansa ng walang pagsumpa. Patuloy ang kaso at hindi alam kung saan naroroon si Congressman Saldico. Anyway, alam niyo, nakikita naman niyo na siya yung nag-akusa kay Pangulong Marcos. Tama po ba? At sa totoo lang, meron din pong mga sangkot dito. Kaso sila po ay mga kinatawan ng gobyerno. Mga maliliit na fish ang sinasabi ng ating mga kababayan na talagang galit na. Si Saldico na nag-akusa kay Pangulong Marcos at dating Speaker Martin Romualdez ay may involvement dun sa pinag-uusapang 100 billion na korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Right. At meron siyang insertion ng money para sa mga proyekto at sinabi rin po ni Ko na personal niya pong idiniliver ang bilyon-bilyon na pera, pinag-uusapan natin ngayon, sa isang intermediate diary para kay Pangulong Marcos kasi nalilito po ako dito dahil ito po yung mga statement niya. Pagkatapos may arrest warrant na inilabas laban po kay Saldico, kasama po yung 17 individual na kasangkot sa korupsyon. Si Saldico po ay kasalukuyang wala po sa ating bansa. Hindi natin alam at hindi nila alam kung saan siya naroroon. Ang kaso ay patuloy na iniimbestigahan at pinris ang kanilang mga ari-arian na nagkakahalaga ng 12 billion peso nakaugnay sa korupsyon. Ang tanong natin dito, ito ba ay may katapusan o pinaiikot-ikot lamang tayo? Sa ating mga influencers na nandiyan dyan sa likod, at syempre sa mga panelists na kasama ko, gusto lang po nating makuha ang kanilang mga opinion or... Can I interact? Yeah, Mayor Mike Rama, baka po meron po kayong masasabi regarding this issue kasi pumapasok po ito na kailangan bigyan natin ng pagsusok o paglilinaw para sa pag-inawa po ng ating mga kababayan na nasa live po. Nanonood ng live. So, I would
and I will not be too much giving much on Saldico, and too much of bringing him to popularity list to become a hero or whatnot. Eh, yung sinasabi mong paikot-ikot, I mean, these are all cheap narrative, cheap narration. Kahit papano, it cannot anymore be denied. Yvette, you are a lawyer. Di ba nandiyan ka, Yvette? Yes po. Res ipsa locator. Let's all look back at the beginning. Kahit papano, patong-patong yan eh. Patong-patong, patong-patong. Ayaw ko na magiging broken record. You know, from whatever been already highlighted, unsolved national issues. Pumasok na hanggang ang dami ng hindi masusolve, totoo lang, nang pinasok na itong mga sinasabi kong force majeure. Kala mo, madali ito. Even dito sa Cebu, imagine, umpisa North Province. Pumasok dito sa Cebu City, damay pa ang Mandawi, damay pa sa Talisay, dumating doon sa South of Cebu City. Ito lahat, hindi lang pupokus natin kay Saldico. Hindi lang natin ipopokus to. Talaga makikita mo, ang panawagan, talagang BBM resign. I have been very much constantly and frequently in several occasions in Davao, at the outset of BBM's presidency. Pangalawa, tumating ako doon ilang beses. Hanggang